Hey, Rexy. Yes, Giga, what's up? What do you call a sleeping dinosaur? What? A dinosaur. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Hammond Collection Giganotosaurus. As you can see, ganitong klaseng packaging ang meron siya sa harap. At least naka-window na, no? Kita natin agad yung dinosaur natin sa loob. And sa likod, meron lang tayo obligatory product shot dyan ng ating pinaka-figure and yung other figures na pwede natin makuha from this line. The side, Hammond Collection lang. On the other side, another product shot ng ating Giganotosaurus. On top, ang ganda lang nung kanilang pinaka-design nung box nila. Actually, na-appreciate ko yung box nila. Ang ganda nung design. Pag na-unbox natin yung dinosaur natin dito, ganyan ang itsura niyan sa pinaka-loob. Actually, yung sa akin, natanggal na sa pinaka-pwesto niya doon sa loob. Anyway, naka-ties pa lahat nung dinosaur dito and naka-disassemble pa yung pinaka-tail niya. So, i-antay na natin. Pag na-antay na natin lahat ng mga parts niya, so it's assemble time. Divided siya into 3 parts. So, obviously, ang ikakabit natin on this part, yan, sundan na lang natin yan. Make sure natin dyan. Yon, nag-snap ang tail. And then this tail, kakabit natin yan dito sa ating pinaka-body. Yon, nag-snap na. Ho, ho, ho! Ang haba niya. Ang haba niya. Okay, medyo mahirapan yata ulit ako sa camera angle natin dito. Kasi, to be honest guys, ang haba niya. And let's check muna yung pinaka-details niya dito. Yan. Of course, ang ganda ng head sculpt. And yung texture nyo, yung texture mismo ng balat niya, para siyang isang malaking iguana talaga eh. Check muna natin yung details nung sa face. Tapos yung eyes niya, crystal eyes na ulit. Wherein, pag tumingin kayo sa pinaka-pupil ng mata niya, akala mo sumusunod talaga siya sa'yo. Ganda oh, ganda. Yan, yung top niya. Wow! Grabe sa details. Pag ganitong angle, kala mo isang malaking crocodile lang siya. Sa ilalim, yan. Yan. Tsaka ang ganda ng paint. Ang ganda nung pagkaka-fade nung paint sa kanya. Ang solid din. Hanggang dyan lang. Sana tinuloy niya hanggang dito. And then may mga paints na rin yung paa niya, which is good. Open natin yung mouth niya. Yon. Malaki pa. Ganda sa loob. And of course, yung tongue. Yan, ganda. Ang ganda sa loob. Kabilang side. Yan, oh. Grabe sa details. Yung sa kamay niya, painted na rin yung mga nails niya. Okay, so para sa articulation ng Giganotosaurus natin dito, first is yung kanyang jaw, which is nakita na nga natin kanina. Yan, ganyan. Kalaki yung open ng mouth niya. Yan. Dalawa eh. Meron dito sa upper head niya. And then yung pinaka-jaw niya. Yan. Meron din. May articulation din doon. Okay, which is good. And then, rubberized yung parang pinaka... Ano ba tawag dyan? Parang gilagid niya. Ganda rin ng teeth niya. Pero hindi naman masyadong spike kasi soft rubber na yung mga ngipin niya dyan. Yung tongue niya, yan. Articulated din yung tongue niya. Which is good. Pagdating sa pinaka-head niya, other than dito sa pinaka-sculpt ng head niya dito, ang sunod na articulation niya is dito na sa kanyang neck, which is na up and down ng konti. Actually, para siyang ball jointed sa pinaka-loob kasi may swivel pa siya ng ganyan. Left and right. Okay? Ganda. Ang ganda ng movement na yun. Medyo nakukulangan lang ako sa up and down ng head. After nun, dito na sa lower part ng neck niya. Yan, up. Ganun din. Parang halos same lang din. Hindi gaanong ma-up and down. Pero, ball jointed din doon sa pinaka-loob. That's why may mga swivel din siya. Yan. Okay? So, kung iti-tilt mo ng pataas yung head niya, kaya naman. Magagawa niya naman. And then down. Yan. Hanggang ganyan pinaka-down. Sa arms niya, yan. Meron din siya quid moment. Kahit pa yung dinosaur natin nakapag-quid moment. May arms wide open siya. Yan. Pwede na siyang kumanta. I believe I can fly. Narorotate siya. Yan, yan. Narorotate 360. After nun, yung sunod na articulation niya is dito na sa pinaka-elbow. Yan, which is itong part na to. Yan. Pwede ganyan. Pwede rin mataas ng ganyan. And also, narorotate din. Yan, ganyan. After nun, dito na sa pinaka-kamay naman niya. Up, down.
And of course, naro-rotate din. So, halos lahat ng articulation niya dito sa arms niya is pare-pareho. Next articulation natin dito is wala na sa pinaka-main body. Dito na tayo sa legs niya. We're in, naro-rotate. Oh, okay, naro-rotate 360 yung pinaka-legs niya. And may konting swivel lang, left and right. Both legs niya. Yan. So, pwede mo siyang mabukan ng konti lang naman. Okay, at least meron. Next is, dito na sa pinaka-knees niya, wherein pwede mo ma-straight ng ganyan, yung legs, and ma-bend ng ganyan. Yan yung knee bend niya. And of course, tulad dun sa arms niya, yan, pwede rin palang ma-rotate yan ng ganyan. After nyan, dito na sa pinaka-upper upper portion ng paa niya, wherein pwedeng mataas ng ganyan. Parang hirap. Meron siya, may articulation siya dapat tulad ng sa arms niya, pero tatakot ako baka mabali ko yung sa akin kasi ang tigas eh. Kasi itong isa nabebend eh. Ayan o, nabebend ng paganyan. Bakit dito sa kabila? Parang may sumasabit sa loob eh. Ayan o, sa akin ayaw mabend. Dun sa may mga copy na nito, may problem din ba kayo dito? Kasi itong isa nabebend o, ayan o, walang problem dito eh. Sa right foot. Pagdating dito sa akin, yun, konti. Yon, okay, nabend ko na. Pero parang may mga sumasabit nga na part sa loob. Ayun no? Oh, look at that. Nagkakaroon ng damage yung pinaka-plastic ko. Ano sa tingin nyo ang problem dyan? Mahirap siya mabend itong part na to. Ayun no? Tapos nagkakaroon ng damage. Kanina wala yan, di ba? Yung mga yan. Ayun no! Oh no! Nagkakaroon ng damage. Damage yung Toyga. Ayan. Kinakain yung plastic niya. Ouch. Why? Wag ko na munang pilitin yan. Dito muna tayo sa pinakapaa niya na. We're in ball jointed din. So, naro-rotate lang ganyan. And may up and may down. Ang ganda nung pagkaka-down. Good. As of now, ito ang problem natin itong part. Okay. After that, proceed tayo sa pinaka-tail. We're in may up, may down. Ganyan, and ball jointed din yan doon. So, may swivel din na ganyan. And, naro-rotate naman yung pinakabuong tail niya. Yan. And then, after nyan, dito sa mid-section ng pinaka-tail niya, may up and down din. Yan, may up and down din siya dyan. And then, may swivel din. And of course, naro-rotate din yung tail niya dyan. Itong pinaka-tail niya, itong last part na to, parang wired na siya. So, bendable yung pinaka-tail niya, which is good. Ang ganda. Ang ganda, guys. Ang ganda nung tail niya dito. Ang ganda nung effect na yon. So, pwedeng mabend yung pinaka-overall tail niya, itong part na to. Soft plastic na lang eh. So, parang rubberish talaga itong part. The rest is hard plastic. So, other than that, wala na siyang ibang articulation. Wala na sa mga spines niya or anything. Yun lang ang pinaka-articulation niya. Now, let's check naman yung pinaka-height ng Giganotosaurus natin dito. Try natin yung pinaka-straight na paa niya para makita natin yung pinaka-todong height niya. Mahirap na kasi siya itayo eh. So, out of balance pag talagang tayong-tayo. Yung kaya lang niya. Okay. Yan, siguro yan yung pinaka-tayo dyan. Yan, okay. Check natin yung pinaka-height niya is around 11 inches siya eh. So, most probably, depende sa tayo, 10 to 12 inches. Actually, kung mas nakatayo pa siya ng konti, aabot siya ng 12 inches eh. Ganun siya kalaki. And then, yung pinaka-haba naman niya, yung length niya, kung naka-straight yung pinaka-tail niya, around 28 inches, guys. Grabe, 28 inches ang haba ng ating Giganotosaurus. Now, maganda niyan, i-compare natin siya sa iba pa nating figures. Hammond Collection din na si Dr. Ellie Sattler. Ayan, yan ang pinaka-height. Laki, ganda ng scale. Of course, ipasok na rin natin ang ating Hammond Collection din na Triceratops. Include na rin natin ang ating Hammond Collection din na T-Rex. Yan, okay? So, yan ang pinaka-size nilang dalawa. Mas malaki talaga. Well, Giganotosaurus. Yung head, in terms of head, guys, mas malaki yung head ni T-Rex. Yun lang. Para lang makita natin yung ating comparison, maglagay na rin tayo ng ating Brachiosaurus dito na Hammond Collection din. Grabe, ang laki.
Hindi na sila kasya guys sa ating camera. Basta yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Hammond Collection Giganotosaurus, ang price range niya is around 4,000 up to 6,000 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng Giganotosaurus nyo na ito. There you have it now guys. Ito na ang ating Hammond Collection Giganotosaurus. What do you think of this huge dinosaur? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, grabe, aesthetically speaking, I'm super pleased sa nakikita natin ngayon. Ang ganda nung texture nung dinosaur natin na to. Makikita nyo yung markings niya dyan, yung texture nung skin, yung colors niya, even yung mga paint up sa kanya, ang ganda. Hindi man ganun ka-bright or striking yung mga colors or yung mga markings na binigay sa kanya, but still overall, ang ganda ng result para sa Giganotosaurus natin na ito. Ganda rin ng pinaka-articulation natin dito. Grabe yung playability ng dinosaur na to. From the head, yung kanyang mouth, even itong kanyang arms, grabe, ang ganda. Pwede nga siyang mag-super saiyan dito, itong dinosaur natin na to. Nakakita na ba kayo ng dinosaur na nag-super saiyan? Wala, di ba? Pero si Giganotosaurus, kaya niya kasi super movable yung mga arms niya dito, even yung legs niya, and even yung tail niya. Ito, tuwang-tuwa ako dito sa wired tail natin na to. Kasi ang ganda ng mga articulation na pwede natin magawa sa dinosaur na ito. Although, yung specific copy natin na to, medyo nagkaroon ng QC issues because of this portion na to. Ito lang talaga yung pinaka-portion na to na parang ang hirap i-articulate sa part ko, na kung saan pinilit nga natin i-articulate kanina, and ayun, nagkaroon talaga ng damage yung pinaka-plastic nung toy natin dito. I don't know kung prone yung mga Giganotosaurus Hammond Collection sa ganun or ito lang specific copy ko ang may ganun. But still, overall guys, I am super happy with this Hammond Collection Giganotosaurus. Ang ganda ng looks niya, ang ganda rin ng playability niya. Overall, ang ganda nito pag in-add nyo sa pinaka-collection nyo ng dinosaurs.